3 taon ang lumipas at si Reiner ay naging mahusay na pagdating sa mga gawaing bahay dahil sa paggabay ni Farah, kaya labis siyang nagpapasalamat at pagkatapos noon ay narinig ni na Reiner at Farah si Mira na umiiyak at makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa kusina na may dalang sulat. Binanggit niya sa kanila na pumunta siya sa kwarto ni Aurel kanina para gisingin ito, pero pagdating niya roon ay wala na ito at ang natira lang ay isang sulat at doon ay tiningnan ng lahat ang sulat at bawat salita ay nakalagay roon, na pupunta siya sa lungsod ng Mahika. Hindi sila makapaniwala na aalis si Aurel nang hindi man lang nagpaalam ng maayos sa kanila at si Mera ay mas lalong nasaktan. Nabanggit naman ni Aurel noon na interesado siyang pumunta sa lungsod ng Mahika kaya't nakatakda talaga siyang umalis balang araw, pero masyadong nanlumo ang loob ni Mera dahil dito. Kaya niyakap siya ni Frel para mapakalma at malungkot rin si Reiner tungkol sa pag-alis ni Aurel ng biglaan, pero napagtanto niyang wala siyang karapatang magreklamo dahil ginawa rin niya ito sa kanyang ama nang umalis siya papunta sa lungsod ng mga espada, pero hindi niya alam na ganito pala kasakit ang maranasan na iwan ng ganito. Niyakap rin ni Farah si Reiner at sinabi sa kanya na mas mabuti na huwag rin siyang bigla na lang mawala. Pero hindi naman talaga balak ni Reiner na umalis dahil marami pa siyang kailangang matutunan mula kay Farah. Masaya si Farah na marinig na mananatili si Lena kahit wala na si Aurel. Pero kahit hindi naman siya masyadong nag-aalala sa kaligtasan nito, sana man lang ay mas magpakita ito ng mas malaking malasakit sa damdamin ng ibang tao. Samantala nasa karwahe na si Aurel papunta sa lungsod ng Mahika kaso sinabi ng driver sa kanya na aabutin pa ito ng 2 araw bago sila makarating. Kaya kailangan niya munang maghintay. Sa kabilang banda sinabi rin ng driver kay Aurel na talagang curious siya dahil 3 taon ang nakalipas, naging sikat siya sa lungsod ng mga espada tapos bigla siyang nawala at agad na umuwi at ngayon gusto naman niyang pumunta sa lungsod ng Mahika. Umupo si Aurel sa kanyang upuan at tinanong siya ng batang nakaupo sa tabi niya kung talagang papunta siya sa lungsod ng Mahika dahil parang medyo matanda na siya para mag-apply sa Magic Institute. Pagkatapos noon ay sumigaw ang babaeng nakaupo sa tapat nila para tigilan ang kabastusan dahil halata namang mahina si Aurel sa Mahika, at malamang ilang beses na itong bumagsak sa entrance exams ng Magic Institute. Kaya siya bumabalik para mag-apply ulit ngayong araw, malapit nang ipaliwanag ni Aurel na hindi pa siya kailanman kumuha ng entrance exam ng Magic Institute, pero biglang sumigaw si Ko pabalik kay Kufa na siya ang bastos dito at nag-umpisa silang magtalo. Ang babaeng nakaupo sa tabi nila na si Khaled ay sinubukan na patahimikin sila, at inakala ni Errol na lahat sila ay mga salamangkero papunta sa Magic Institute pero base sa edad nila, malamang kakakuha lang nila ng magic blessings ilang araw pa lang ang nakalipas. Pagkatapos makipagtalo ni Ko kay Kufa ay tumingin ito kay Aurel at nagpakilala bilang isang red mage. Tinanong niya si Cell kung anong klaseng mahika ang kayang gawin nito at pinag-isipan niya ito saglit. Habang natututo siya mula sa kanyang ama ay ipinaliwanag ni Leon na may 6 na uri ng mahika at ito ay pula, asul, berde, dilaw, puti at itim. Lahat ay may kani-kanilang mga spells na kaakibat at karaniwan, limitado ang isang mage sa spells na kabilang sa kulay niya pero si Aurel ay walang ganoong limitasyon, kaya tinuruan siya ni Leon ng basic ng lahat ng 6 na uri ng mahika. Dahil dito ay sinabi niya kay Ko na wala siyang partikular na uri ng mahika na kabisado niya dahil siya ay walang class, inisip ni na Kaido at ng iba na nagbibiro lang si Aurel dahil walang taong walang class ang gustong pumunta sa lungsod ng mahika, pero tiniyak ni Aurel na nagsasabi siya ng totoo at inilabas pa niya ang kanyang ID para patunayan ito. Nagulat ang mga bata nang napagtanto nila na si Aurel ay talagang walang class at nagtanong sila kung bakit pa siya nag-aabala pumunta sa lungsod ng mahika. Kung alam naman ng lahat na ang mga taong walang class ay hindi makakagamit ng mahika. Sanay na si Aurel sa ganitong usapan kaya wala na siyang interes na ipaliwanag pa sa kanila ang mga pangyayari, pero bago pa makapagsalita ulit ang mga bata ay nakarinig sila ng nakakatakot na ingay mula sa kagubatan, nakilala ito ni Aurel bilang ungol ng isang Troll King. Natakot ang mga bata dahil narinig nila na sobrang malakas ang mga Troll King at hiniling ni Kaido sa driver na ilayo na sila agad doon. Pero sa kasamaang palad ay masyadong natakot ang mga kabayo sa ingay kaya nawalan sila ng malay kaya hindi sila makakaalis. Nagsimulang magpanik si Khaled dahil natatakot siyang mamatay, pero sinubukan siyang mapakalma ni Nako at Kufa sa pagsasabing may plano sila. Totoo na isang makapangyarihang nilalang ang Troll King pero sa huli ay isa pa rin itong troll, kaya't dapat ay malaki at mabagal ito.
Ibig sabihin ay halos siguradong tatama ang kanilang magic attacks kaya basta't magtulungan sila ay kaya nila itong pabagsakin at pagkatapos noon, lumabas ang isang troll mula sa kagubatan at agad na nawalan ng lakas ng loob si Kai. Pero sinabi ni Kaido na kailangan nilang manatiling matatag kung gusto nilang talunin ang Troll King pero hindi pala iyon ang Troll King, ilang sandali pa ay pinalipad ng Troll King ang troll palayo bago ipakita ang malaking laki ng katawan nito. Lahat ng kumpiyansa ng mga bata na kaya nilang talunin ito ay biglang nawala dahil alam nilang walang kahit isa sa kanilang mahika ang sapat para pabagsakin ang ganitong klaseng nilalang, pero kahit nanginginig ang mga binti niya na parang gelatin, tumatayo si Ko ng may tapang at kinuha ang kanyang wand dahil ayaw niyang mamatay ng hindi lumalaban. Ibinuhos niya ang lahat ng magic energy niya sa isang atake at nagpakawala ng fireball sa Troll King. Sa credit ni Ko kahit papaano ay may ginawa siya pero kahit diretsong tumama ang atake, halos gasgas lang ang ginawa nito sa balat ng troll kaya't mas lalo lang nagalit ang troll. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ubos na ang magic ni Kaido kaya hindi niya iyon maulit-ulit para makaipon ng damage. Pero sakto naman na habang malapit ng kainin ng troll ang mga bata at nagcast si Arel ng explosion magic dito at ginawa itong abo sa isang iglap, katulad ng ginagawa ni Bakugo kay Reizi. Napagtanto ni Arel na dapat ay binawasan niya ng kaunti ang lakas ng atake dahil medyo sobra ang naging puwersa, pero dahil walang nasaktan at ayos lang din ang lahat sa huli. Hindi makapaniwala ang mga bata na gumamit si Arel ng explosion magic dahil iyan ay isang kakayahan na exclusive lamang sa Archmage class, pero hindi niya sila binigyan ng kahit anong paliwanag at sa halip ay pumunta siya sa mga kabayo at ginagamot ang mga ito para makapagpatuloy na sila sa biyahe. Nagpasalamat ang driver sa tulong at umaasa siyang hindi na sila makakatagpo ng problema tulad nun, pero bigla na lang lumuluhod si Cone sa harap ni Arel at taos pusong humingi ng tawad sa pangungutya niya kanina dahil wala siyang ideya na si Arel ay isang Archmage. Itinuwid siya ni Arel at sinabing hindi siya isang master ng mahika pero hindi pa rin ito napigilan si Cone na magtanong kung pwede ba siyang maging estudyante niya. Sinabi ni Arel na hindi talaga siya isang master at inilabas uli ang kanyang ID para ipakita na isa pa rin siyang walang class, pero iginiit ni Kua na peke lang siguro ang ID at baka itinatago lang niya ang tunay niyang identidad. Pilit na sinusubukan ni Arel na itama sila pero wala siyang maipasok sa maliliit nilang isipan, kaya hinayaan na lang niya ito at bumalik siya sa karwahe para makapagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa lungsod ng Mahika. Nang sa wakas ay makarating sila at nagpaalam sila sa driver at si Ko ay parang laging nakasunod kay Arel na parang tapat na estudyante, tinanong niya si Arel kung balak niya bang kunin ang entrance exam para sa Red Institute, pero medyo nalito siya dahil wala siyang ideya na magkakaiba pala ang entrance exams. Ipinaliwanag ng mga bata na mayroong institute para sa bawat uri ng mahika kaya't si Quo ay kukuha ng entrance exam ng Blue Magic Institute at si Colite naman ay sa Green Magic Institute. Para naman kay Ko at Arel ay sabay silang kukuha ng entrance exam ng Red Institute, pero medyo nag-aalala si Arel na baka hindi siya payagan na kumuha ng entrance exam dito dahil isa siyang walang class, katulad ng nangyari sa City of Swords. Siya at si Ko ay dumating sa Red Institute at matapos punan at isumite ang kanyang aplikasyon, tinanong siya ng receptionist kung sigurado ba siya na tama ang lahat ng isinulat niya at kinumpirma ito ni Arel. Kaya binigyan siya ng numero at pinaghintay para sa kanyang turn sa exam. Nagulat si Arel at tinanong kung bakit siya pinapayagang kumuha ng exam kahit alam naman ng babae na isa siyang walang class, pero sinabi ng babae na may karapatan ang lahat na kumuha ng exam kaya't wala siyang dahilan para tanggihan siya dahil lang walang class siya. Halos hindi pa rin makapaniwala si Arel na patas siyang itinatrato dito. Pero maganda itong pagbabago kumpara sa nakasanayan niyang diskriminasyon at siya at si Kaido ay nagtungo sa examination hall at pagdating nila, nakita nila ang isang bata na nasa gitna ng pagcast ng fireball spell sa dummy armor. Sinang-ayunan ng instructor ang lakas ng atake kaya't sinabi nitong pasado siya at tinawag ang susunod na aplikante. Isang blondeng lalaki ang lumabas sa crowd at nagbiro itong nakakatawa kung bakit puro beginner level magic lang ang ginagamit ng iba at kaya niyang gumawa ng mas malakas pa. Naiinis ang iba sa sinabi niya pero ang lalaki ay isang advanced class mage na, kaya may lakas siya para patunayan ang kanyang pagmamataas at tinanong niya ang instructor kung ayos lang bang sirain niya ang dummy gamit ang kanyang magic, at sinabi na hindi yun magiging problema.
Kaya inihanda niya ang kanyang wand at nagcast ng isang matinding pillar of fire sa dummy at namangha ang lahat sa lakas ng lalaki at pati si Kaido ay umamin na may talento ito pero binanggit niyang mas magaling pa rin si Arl. Na-offend ang lalaki dahil sigurado siyang wala dito na mas malakas pa sa kanya, pero hindi siya bata para magsimula ng away kaya hindi niya pinansin ang pang-aasar ni Ko. Pero hindi nagustuhan ni Arl ang ginagawa ni Ko na nang-aaway ng walang dahilan. Kaya sinabi niya rito na tumahimik na at inakala ng lalaki na ibig sabihin nito ay inaamin ni Arl na mas malakas siya, dahil hindi araw-araw ka nakakakita ng mage na kayang tunawin ang armor ng ganoon. Pero sinabi ni Arl na hindi naman natunaw ang armor at nanahimik ang lalaki dahil hindi niya maintindihan kung paano ito nakaligtas. Nakita ng instructor ang pagkalito niya kaya ipinaliwanag nito na gawa sa mithril ang armor, kaya hindi madaling sirain iyon. Sinimulan ni Ko ang pang-aasar sa lalaki dahil sobra siyang nagyayabang kahit hindi naman niya nasira ang armor, pero pinalo ni Errol ang ulo niya dahil wala siyang karapatang mangutya sa lakas ng iba kung mas mahina naman siya. Pagkakataon na ni Arl para kumuha ng exam at ito ang unang beses niyang susubukan ang kanyang magic sa mithril, kaya nagpasya siyang magbigay ng full power at inihanda niya ang kanyang wand, at matapos ipunan ang sapat na mahika nagcast siya ng eruption spell sa armor. Sa una ay parang wala masyadong nangyari dahil ang nakita lang ng mga bata ay manipis na linya ng apoy na tumama sa armor, kaya nagbiro ang lalaki na baka hindi naman ganoon kagaling si Arl gaya ng sinasabi ni Ko. Pero makalipas ang isang segundo ay nagsimulang mag-glow ng pula ang gitna ng armor at natunaw ito bilang likidong mithril sa isang iglap. Hindi makapaniwala ang lalaki sa nakita niya dahil hindi dapat sapat ang eruption spell para tunawin ang mithril at sinabi ni Errol na tama siya. Pero bago niya i-cast ang spell ay binago niya ang ilang bagay para makonsentrate ang puwersa sa isang punto at tumaas ang init para matutunaw ang mithril. Nabigla ang lalaki nang marinig niyang binago ni Arl ang spell dahil hindi niya alam na posible pala iyon. Nang pumasa na si Arl sa test ay nagpunta siya sa entrance exam ng Blue Institute at doon, nakita niya si Kuya na bagong pasado rin sa exam matapos niyang tamaan ang armor gamit ang water ball at nagulat siya na makita si Arl doon dahil akala niya sa Red Magic Institute ito mag-apply. Tinawag na ng instructor ang susunod na examinee at siya iyon kaya't lumapit siya at nagcast ng ilang dosenang ice spikes, binasag ang mithril armor ng isang bagsakan at pagkatapos noon ay tumalikod siya at naglakad palayo dahil ang susunod niyang pupuntahan ay ang Green Institute. Ngunit habang papalapit siya sa gusali ay napansin niya si Colette na nakaupo sa sahig sa labas, kaya lumapit siya para tanungin kung may problema at nagulat siya na makita ito doon pero nang tanungin niya kung bakit ito nakayuko sa labas na ganito, sinabi nitong sobrang kinakabahan siya kaya hindi niya magawang pumasok at magparehistro para sa exam. Isa siyang tao na hindi nagpe-perform ng maayos kapag under pressure at kadalasan ay natutulungan siya ni Nako at Quo para kumalma, pero hindi sila pinapayagang sumama sa kanya sa exam hall. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito kapag kinakabahan, pero sa totoo lang ay hindi pa nakaramdam ng nerbyo si Arl sa buong buhay niya at tinanong niya siya kung ano ang pakiramdam ng pagiging kinakabahan, kaya sinabi nito na parang takot sa pagkabigo. Pero hindi rin iyon maintindihan ni Errol dahil naging malakas lang siya dahil hinayaan niyang mabigo siya ng paulit-ulit sa kanyang training. Para sa kanya karamihan ng pagkabigo sa buhay ay hindi naman magre-resulta sa kamatayan, at ang entrance exam na ito ay hindi naman nagbabanta ng buhay base sa pagkaalam niya. Kaya wala talagang dahilan para matakot siya ng ganito at nagulat si Colette dahil hindi niya inakalang magiging ganoon ka-insightful si Arl, pero napakagandang payo iyon at nagpasalamat siya kay Arl sa tulong at sinabi niyang kukuha na siya ng test, kaya pumasok silang dalawa at nagparehistro. Tinawag si Arl muna at sinabi sa kanya na magcast siya ng wind spell para paikutin ang windmill, kaya't nagcast siya pero hindi sinasadyang nasira niya ito dahil hindi niya alam na gawa lang ito sa ordinaryong kahoy. Namangha ang lahat sa ginawa niya at pagkatapos at tinawag ng instructor si Colette para siya ang sumunod, pero kinakabahan ulit siya dahil hindi niya kayang gawin ang kahit ano na malapit sa nagawa ni Arl. Naisip niyang umatras pero naalala niya ang mga sinabi ni Errol at nagpasya siyang ibigay ang kanyang best kahit na ano pa ang mangyari. Samantala ay umalis na si Errol at nagtungo sa Yellow at White Institute para kunin ang exam, at matapos ang mga iyon ay pumunta siya sa Black Institute. Pero ang lugar na ito ay tila talagang sobrang luma at sira-sira at habang naglalakad siya sa hall, napansin niya ang isang curtain na may pares ng mata na nakasilip at makalipas ang isang segundo,
May babaeng lumapit ng nagpapanik at tinanong siya kung nakita niya ba ang kanyang go. Kaya itinuro ni Errol ang kahon sa sahig pero nagsisimula na siyang kinakabahan, tumakbo ang babae papunta sa kahon at gumagaan ang pakiramdam niya nang makita niya si Guy doon, ipinakilala itong Claymere na ginawa niya kamakailan gamit ang halo-halong random na hayop at hindi alam ni Earl kung ano ang sasabihin niya tungkol doon. Pagkatapos noon ay tinapik siya ng isang kalansay sa balikat at nag-welcome sa kanya sa Black Institute, pero nag-trigger iyon ng instinct ni Errol kaya reflex niyang pinuputol ang ulo nito at gamulong ang ulo ng kalansay sa sahig at hinabol ito ng katawan habang sinasabing masyado namang bastos na putulin ang ulo ng isang babae ng ganoon. Wala pa ring ideya si Errol kung ano ang nangyayari dito, pero halata niyang hindi ito hostile kaya hindi na siya umatake ulit at ang pangalan ng kalansay ay Latalia at sinabi niya kay Errol na siya ang namamahala sa Black Institute, pero dahil bihira silang magkaroon ng aplikante dito ay wala ng exam kaya't automatic na tinatanggap si Errol. Mas naging kakaiba ito kaysa sa inaasahan niya pero sa magandang pagkakataon, natupad niya ang layunin niyang makakuha ng admission sa lahat ng 6 na institute.